So balikan muna natin yung mga iba't ibang klase ng mga harassments nitong mga abusadong ula. Kasi ito lang no, sa GC ko no, ang dami pa rin stress. Talagang hindi pa rin ano, siguro dahil nga baguhan, ngayon lang talaga nakaano at first timer sa mga ganitong klase ng mga pag-uutang sa mga online loan, talagang stress na stress. Tapos dito karamihan sa mga nagtatrabaho, akala nila ganun-ganun lang kadali yung mga mangyayari sa inyo kapag kayo nagkaroon ng utang dito sa mga ula, doon sa mga ginagawa nilang panghara sa inyo. Akala nyo pwede na kagad gawin ng mga yan yun. Maski isa-isahin natin. Alright, welcome back mga ka-Johnny. So may pag-uusapan tayo dito sa ating channel, pero bago ang lahat, maglalambing lang po ako sa inyo. Pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilike na rin po, share at hit yun na yung notification bell para update po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. So yun, unahin natin, medyo dito tayo dito po muna tayo sa basic harassments ng mga ula, no? Yung sa kung saan pagka medyo malapit ka na mag-overdue o kaya overdue ka na. Ito yung mga simple lang, no? Unahin natin yung mga pagtitext sa inyo ng mga kung ano yung mga departamento na kung saan hahawakan ka raw kapag hindi ka nakabayad o nag-overdue ka na sa kanila. Ito yung mga number one na mga sinasabi nila, no? Kayo po ay amin pong ililipat na sa collection department kapag po kayo ay hindi pa rin po nakabayad. Ganun no? Ginagawa nila dyan, meron silang mga departamento collection department. Sasabihin, papasa ka dyan sa collection para puntahan ka at singilin. Overdue department, investigation department. Dito ko nakatawa, yung investigation department, tsaka lang sila magsasabi na ngayon ka lang iimbestigahan bago ka makapag-loan. Samantalang nung nakapag-loan ka sa mga legit na lending company like sa Ion, doon pa lang bago ako mag-loan, inimbestigahan na ako kung totoo ba o hindi lahat ng mga binibigay kong informasyon sa kanila. Kaya itong mga investigation department niya, medyo sablay talaga no? Sablay. Tapos meron pa silang legal department. Diba? May legal department pero hindi nila alam kung paano magsumpa ng kaso na legal. Diba? Pansinin nyo, kakasuhan ka na rin sa small claims. Pwede naman sila magpala small claims. Pero bakit ayaw nilang gawin? Kung totoo meron silang legal department, diba? Risk collection department, high risk collection department, mga kung ano-anong departamento ng mga OLA na ito. Hindi ko alam, gano'n ba karaming department nyo, pero hindi nyo alam kung paano kayo mag-operate sa dami ng departamento ng inyong kumpanya, ng inyong online lending company, online lending company, di ba? Sa dami ng departamento, hindi nila alam kung ano yung tamang pamamaraan ng paniningil. No? So yun, okay, yun yung munang basic. So sunod tayo doon sa pangalawa, kung saan madalas na ginagamit na harassments na itong mga abusadong ula. So yun, ito yung madalas din ginagamit na panakot o pangharas doon sa mga borrower na hindi agad nakakapagbayad. Yung ipapabarangay ka. Hindi ka nga mapunta sa bahay ng borrower, pupunta ka pa ng barangay. Kapag pumunta ka ng barangay, alam nyo ba na mayroong batas na ibinaba ang Supreme Court din? Ito, papakita ko sa inyo, ayan, ayon sa Katarungang Pambarangay Law ng Republic Act No. 7160 at sa Supreme Court Admin Circular No. 14-93, bawal na dinggin ng lupon tagapamayapa kung ang isa sa mga partidos ay isang korporasyon o kaya ay hindi residente sa nasabing barangay. Dahil sa karamihan ng online lending app ay pag-aari ng korporasyon, wala silang karapatan na ipabarangay ka. Okay? Yan po yun. Kaya yung kanina medyo sa GC ko, kinabahan, pupunta raw sa sa barangay. Mali yata yung sinabi ko. Mamaya pa pala sa rate of execution. Rate of execution pala. Medyo natakot kasi yung member ko doon sa pupunta raw doon sa lugar nila. Pupunta raw yung uli agent para kumuha ng gamit. Pero ito yung sa barangay, tandaan nyo wala silang karapatang pumunta dyan para humingi ng tawag na yung pag-settlement. Hindi naman po yan yung tamang venue para doon sa mga korporasyon o doon sa mga kumpanya na na nagpapautang at kahit anong kumpanya, basta saklaw ng kumpanya hindi po pwede lumapit basta-basta sa barangay. Kasi iba yung usapan ng barangay, pag residential lang po yan Yun po yung ibig sabihin ng tutukoy niya. Kaya nga, kahit hindi ka nga residente, kunwari ako,
meron ako problema sa isang tao, pupunta ako sa kabilang barangay, hindi ako pwedeng basta-basta makapag reklamo ron. Maliban na lang kung hihingi ako ng certificate to file action dito sa barangay namin at magsasampa ako ng small claims doon sa korte. At saka ako papadalhan ng korte ng summon yung gusto kong ireklamo. Ganun po yung sistema nun. Yun ang ano ko yung pagkakaintindi ko kasi nasubukan ko na minsan yung ganun na pag may irereklamo ka raw para sa barangay, hindi pwede yung hindi ako under nung residente na yun ng barangay na yan. Kailangan ko mag-file ng certificate of action, punta sa korte, small claims, tapos papadalhan ng korte na small claims yung taong aking inireklamo para singilin ng utang. At pagdating naman sa korporasyon, diretso po sa small claims yan. Tandaan nyo ha. Pero kailangan pagka nagpa-small claims yung mga online lending app o yung mga lending company, kailangan kompleto yung mga dokumento nila. May demand letter, may tamang procedure ng paniningil, mayroong tamang statement of account yung borrower na kailangan ipakita doon sa korte kung magkano inutang at magkano yung dapat bayaran. Ganun po yun. Kaya huwag kayo matatakot dyan sa pagpunta-punta sa barangay. Sa bahay nyo nga, hindi makapunta sa barangay pa. Okay? So, dito tayo ngayon sa rate of execution. Okay? Ito yung sinasabi madalas na panakot na kukuhanan ka ng gamit. Pupuntahan ka ng all agent, pupuntahan ka ng kolektor nila, kukuha raw ng gamit na makukuha para do sa nautang mo na halaga. Kunwari meron ka 3,000 utang, kung magkano yung halaga ng gamit mo, yun ang kukunin nila. Mali pong proseso yun, yung dediretso sila sa bahay ninyo para kumuha ng gamit. Bawal na bawal po yan. Kailangan pa rin pong idaan sa tamang proseso yung pagkuha ng gamit ninyo. Unang-una, pag nag-legal process sila, kailangan damaan sa korte. Saan sila dadaan? Sa small claims. Kasi si judge ang bahala mag-ano dyan Si judge ang bahala magdesisyon kung ikaw ba may kakayahan ka na mabayaran mo yung inutang. Para kung hindi mo kayang bayaran, ang gagawin ni judge, kung sakaling wala kang trabaho, may problema ka nga sa financial, ang gagawin niya, kung meron kang gamit dito sa bahay, ay magbababa siya ng kautusan doon sa sheriff na puntahan yung bahay at kung magkano at kung ano yung makukuha doon sa bahay na kukupiskahin nila, ay ibebenta nila yon doon sa halaga na kailangan nung nagpautang. Ganun po yung tamang proseso. Hindi yung nag-text sa'yo. Nag-text sa'yo, kunwari, nag-text sa akin. Hala, may text sa akin, pupunta raw yung Ola. Kukunin daw yung mga gamit ko. Tapos pumunta nga sa'yo. Tapos kinuha ka ng gamit ng bigla-bigla nang wala sila may pakitang rate of execution na galing mismo sa korte na ibinaba mismo ng judge. Bawal po yan, tandaan ninyo ha. At yung kanina nga sa GC ko, talagang kabado siya. Dito kasi nagtatrabaho sa NCR yung tao. At ngayon nakatanggap ng text na ganun daw, kukuha daw siya ng gamit. Inutusan niya yung kanyang hipag na pumunta doon sa barangay. Ayun, kahit ako yung barangay captain, totoo lang medyo hindi na ako maniniwala kasi may proseso Hindi pwedeng basta-basta gano'n lang na kukuha ka ng gamit. Kasi kailangan idaan din sa ng korte na hawak na mismo ng isang lending company, ng isang sheriff na kukuha, magiging tagapamagitan para maibigay doon yung makukuha na gamit ninyo. Tapos ibebenta na, ibibigay doon sa lending company. Ganun po yung tamang proseso. Hindi basta kuha pwede kayong kasuhan ng ng TEP. Di ba? Serious theft. Yung kalimutan ko yan. Basta theft or robbery. Kasi syempre, sapilit ang pagkuha ng gamit mo yan ng walang tamang proseso. Ganun po yun. Kaya kung may makakatanggap kayo ng mga text na mga ganyan, nakukuha na kayo ng gamit, pupunta sa barangay, meron mga department o collection department, something kung anong departamento nila, huwag kayo naniniwala, huwag kayo nagpapaka-stress sa mga yan. Dahil lahat ng mga yan, pagbabantala, paghaharas lang sa inyo. Ngayon, doon tayo sa mga susunod pa na mga mas extreme na pananakot nila. Yung may papatumba raw sa inyo sa isang pamilya, may ipapadukot. Diba? Ganun yung mga maladaras na gamitin nila. Pagka medyo sa mga unang sinabi ko sa inyo, hindi umubra at hindi pa rin kayo nakapagbayad, diyan na kayo tatakutin ng gusto. Pupuntahan daw kayo sa bahay, papadaanan daw kayo sa riding in tandem, may papadukot daw sa inyo yung anak ninyo, magdasal ka na, at may itutumba, may bubutasin daw yung ulo nyo pag nakita kayo sa labas. Diba? Yung mga ganun salita, tandaan nyo, hindi nila pwedeng gawin yun. Alam nyo kung bakit? Ang kailangan nila pera, maniningil sila.
Tandaan nyo yun ha, naniningil sila, ibig sabihin pera ang kailangan nila, hindi nila kailangan gumastos para diyan sa mga hitman. Hindi nila kailangan gumastos ng malaking halaga para lang may ipatumba sa inyo. Gagastos ka ng hitman, magkano gagastos? Paano kung utang mo 2,000 lang? Hindi man ganun-ganun yung proseso ng mga pagkuha ng mga tao na kukunin lang yung buhay mo ng parang aso lang na pinagtripan sa labas. Di ba? Doon pala mag-isip na kayo eh. Isa lang nga, di nga nagpapakita eh. Kukuha pa sila ng mga ganung klase ng mga tao para lamang may gawing mga hindi maganda sa inyo, di ba? Kaya kasinungalingan ng mga yan. Tapos, tandaan nyo, huwag kayo nagpapaniwala. Ito na, ako na nagsasabi sa inyo, ako man nakatanggap din ng mga ganyan. Pero siyempre, mga ginagawa nila, medyo kung newbies talaga kayo, kung baguhan talaga kayo, mangangamba talaga. Naranasan ko rin, medyo natakot din ako, no? Pero after that, napatunayan ko, wala naman talaga nangyaring masama. Ilang taon na. Meron pa akong mga legit na lending company, pero di rin naman ginawa yung ganun. Kahit nga bangko, hindi magawa yung mga ganyan eh. Maniningil lang yun eh. Tapos kaya tatakutin lang kayo ng ganun-ganun na para lang magbayad kayo sa halagang 2,000, 3,000. Diba? Tandaan nyo, isipin nyo pa lang, doon pa lang sa aspeto na tinatakot na kayo, kakasuhan kayo sa small claims, malaki na magagastos nila riyan. Pupunta sa barangay, alam nyo, nang pinakita ko sa inyo, hindi sila pwede. Kailangan dumiretso sila sa small claims. Kasi kung korporasyon sila, kumpanya po sila, ganun po yun, tamang proseso. Hindi yung basta-basta lang babanat sila ng kung ano ng text. Kaya nga hindi yan humaharap sa korte, kaya nga hindi yan humaharap sa personal. Yung mga abusadong ula, hindi yung mga na... Si Digito kahit ganun yun, no? Kahit sobrang interest nun, humaharap sa bahay, pupunta sa mga borrower yan. Legit, okay? Kahit paano, kahit ano, talagang ano. Pag pumunta naman sa bahay niyo yung mga agent na yan, as in ano, pwede nyo naman pakiusapan kung ano ba talaga yung kakayahan ninyo, kung paano nyo babayaran. At ngayon, kung wala talaga kayo pambayad, i-try nyo to settle na makapag-ipon muna kayo. Sabihin nyo, di nyo kaya talagang bayaran nga kasi medyo gupit kayo ngayon. Ganoon na lang. Tapos ibigyan kayo ng mga grace period na, sige, pagbigyan kita ng mga kaya nyo bang bayaran na kahit mga 1 month or 2 months. At pagka meron na kayo, bayaran nyo ng buo. Hindi na isasama siguro yung interest o mga penalties. Basta kahit yung principal amount o kahit yung mga 15% na interest na kailangan idagdag. Pwede naman siguro yun eh. Kasi ako, naranasan ko naman na gano'n, no? Na nakipag-usap ako to settle the amount na yung kaya ko lang ibigay buwan-buwan tapos natapos ko rin yung utang ko na yon ng ilang buwan. O, diba? Pero yung haharasin ka ng ganyan, tandaan ninyo, pwede naman i-reklamo agad. Pagka nakaranas kayo ng ganyan, kung gagamitin nila yung barangay, gagamitin nila yung PNP, gagamitin nila yung NBI, diba? Meron silang mga department, legal department, tapos wala naman silang alam sa mga legal settlement. Diba? Napaka-nonsense na ng usapan na yan kapag ganun. Then, it's up to you kung paano nyo gagawin yung pagbabayad sa kanila kapag nakaharap nyo kung saka sa kanila pinuntahan talaga kayo. Pero tandaan nyo ha, hindi lahat ng ula nagpupunta. Digido lang, home credit, iyon. Kung yung iyon, parang may problema na yata, di yata nagpaputang. Kasyalo, kailan lang. Yung iba nagsasabi hindi na direct utang. Depende yan. Depende sa mga utang ninyo. Kaya ako para sa akin, yung mga abusadong ula lang talaga ang hindi nagpupunta doon sa mga borrower. So yun, sana nakatulong yung video ito. Medyo humaba tuloy tayo o kung ano, pero kung makakatulong sa inyo, tutuloy natin yung mga ganitong klase ng mga videos at pakipollow na lang po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel at hanggang sa muli, isa lang kami nila po.